And a blessed morning sa lahat po ng naririto sa Christian Bible Church of the Philippines. Mga kapatid, habang binabasa po ni Pastor Renz yung verses, napansin niyo po kaya, tingnan natin sa screen ngayon, napansin niyo po kaya na nung binabasa niya, mukhang nakafocus sa sarili yung nagsasalita. Sa loob ng 2 lines, puro ako, akin, di ba? Yan ang nagagawa ng kasalanan sa atin. When sin enters, we become focused with ourselves. Ang tanging nakikita natin ay sarili natin. Ngunit hindi dyan nagtatapos yung manunulat. Dahil sa kabila ng ito, ay nagbunga ang kanyang puso, ang pagpapakumbaba at paghangad ng kapatawaran sa Panginoon. Nitong umagang ito ay mangyaring isuko natin ang sino mang nagdadala ng kakulangan, kahinaan, weaknesses, or shortcomings. Let's just lay it all down to the Lord. At awitan natin siya, purihin natin siya, na ang ngalan ay mas mataas pa sa kahit anuman dito sa mundo. His name is the highest, His name is the greatest, and His name stands above them all. Siya ang ating Panginoong Jesus. Inanyayahan ko ang lahat na let's all rise. Tumawag tayo sa ngalan ni Kristo. At ang lahat ng tinawag niya, na pinalaya niya at pinatawad niya, awitan po natin siya. Sama-sama nating purihin ang kanyang ngalan. May all who are forgiven and redeemed of the Lord praise His name. Join the choir. Sama-sama po tayong umawit. Let's sing praises to Jesus. Let us sing. Your name
Praise the Lord. Dahil no matter how many times we fail Him, kahit ilang beses tayo madapa, magkamali, magkasala, God's love never fails. Hindi niya tayo pababayaan. Sukdulan ng kanyang pagmamahal. Awitan natin siya, church. Purihin natin ang kanyang ngalan. Join us. You say the same through the
purihin natin ang ating Panginoon. Pagpatuloy po natin siyang awitan at pasalamatan sa kanyang sukdulang biyaya na binigay sa atin. Thank you, Lord, sa inyong kabangan sa amin.
dumaan sa presensya ng Diyos sa umagang ito. God is listening. His presence is here. Naungusap ang Diyos sa iyong puso. Alam niya ang kalagayan mo ngayon. Alam niya yung situation mo ngayon. Come before our good Father. Alam ng Lord kung anong laban ang hinaharap mo ngayon. Ilapit mo ito sa Panginoon. Pamilya mo, trabaho mo, relasyon mo sa iyong kapwa, relasyon mo sa Diyos. Idulog mo sa Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, maaaring pumasok kami sa pintuan ng simbahan na ito na iba-iba ang sitwasyon, iba-iba ang kalagayan. May mga bigat na suliranin, na pasan-pasan. Lord, we would like to come before you at gusto naming i-acknowledge, Lord, yung sukdulang biyaya na meron ka. Ikaw ang Diyos na puno ng grasya, puno ng awa, puno ng pagpapala. Panginoon, nilalatag namin lahat sa iyo ngayon. Inilalapit, isinusuko, at pinapaubaya ang lahat sa iyo, Panginoon. Mga bagay na hindi namin kinakaya, mga bagay na kung saan nagpapahina, maaring may mga takot, pagdadalawang isip. Panginoon, sa iyo may pag-asa. Sa iyo may katugunan. Higit sa lahat, Panginoon, sa iyo masusumpungan ang lahat ng kabigatan na meron kami. Can you raise our hands to God right now? Itaas mo yung kamay sa Panginoon. Sambahin mo siya. Ang isang dahilan kung bakit nandito tayo sa umagang ito ay to worship Him. It's a privilege, an opportunity for us to come before the Lord. Kung ano ka at sino ka, tanggap ka ng Diyos. Come as you are. Lord, sinasamba ka namin, Lord, sa mabuti, sa masama, sa malungkot, sa masaya, sa mabigat na pinapasan namin, Panginoon, sinasamba ka namin. Kasi kahit anong sama, anong lungkot, anong bigat, ang meron kami sa mundong ito, meron kaming mabuting Diyos. Meron kaming tapat na Panginoon. Handang umagapay, handang magpalakas. Kaya Panginoon, we give you glory. We give you honor. Nawa Lord, mabigyan ka ng kapurihan sa umagang ito, sa lahat ng iyong ginawa sa aming buhay. Pinupuri ka namin sa aming pamilya, sa aming simbahan. Pinupuri ka namin sa lahat-lahat ng ginagawa mo, Panginoon, at sa gagawin mo pa sa bawat isa sa amin. We thank you, Lord. We worship you, Lord. Ilagay ang iyong kamay sa iyong puso. Aminin mo kay Lord, anong kalagayan ng iyong puso ngayon? Nagdududa ka, nagdadalawang isip ka, be real. Maging genuine ang iyong nararamdaman kay Lord. Gusto ng Diyos yung totoo ka kasi relational siya. Ang ating relasyon kay Lord hindi patungkol sa ating grupo o sa relihiyon, kundi sa relasyon na meron ka sa Kanya. Aminin mo kay Lord kung malungkot ka. Aminin mo kay Lord kung nagdududa ka. Aminin mo kay Lord kung galit ka. Aminin mo sa Kanya kung meron kang hinanakit. Come before the Lord. Lord, ang pusong ito ay marupok. Ang pusong ito nagkakasala. Ang pusong ito may doubt, may worries, may anxieties, mayroong takot, may pag-alinlangan sa iyo. Panginoon, sa umagang ito, as we come before you, Lord, palitan mo ito ng puso na katulad ni Jesus. Yung pusong madaling magpatawad, yung pusong hindi madaling magalit, yung pusong puno ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo.
Panginoon, patawarin mo po kami sa mga panahon na kami ay nagkakasala sa iyo, nadudumihan, at hindi nagiging kaaya-aya ang aming puso sa iyo, Panginoon. Pero gusto namin i-acknowledge ang kapangyarihan ng cross. Because of the cross, because of your blood shed on the cross, O God, natanggap namin ang walang humpay na kapatawaran na dulot ng iyong dalisay na biyaya sa bawat isa sa amin. Lord, hayaan mo po na mabigat ang aming puso pagpasok namin sa church. Lord, bigyan mo ito ng kagaanan, bigyan mo ng kapayapaan sa aming paglabas upang patuloy naming labanan, harapin anumang hamon ng aming buhay. Panginoon, ino-offer namin sa iyo ang aming pagsamba. Ino-offer namin sa iyo ang aming pamilya, ang aming mga kanya-kanyang relasyon. Aming nilalapit sa iyo, anumang pagsubok, anumang problema, anumang bigat na meron kami ngayon. Palitan mo to ng pag-asa, palitan mo to ng iyong gabay at pagpanguna sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Panginoon, dakila at sadyang lubos-lubos ang iyong biyaya. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan.